Chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon, Metro and Mega Manila. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating team replays on our YT channel na may username na Energy FM 1067 sa mga kayong panig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Woo! Hello sa inyong lahat. Syempre gusto kong batiin ng bonggang good afternoon ang mga taga Mauway, Mandaluyong City. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre batiin na rin natin ang mga taga San Lazaro. Hello po sa inyo. Magandang hapon. Gulat kayo, nabati kayo, no? Hello po. Ramdam namin ang inyong pagsuporta sa amin. At syempre, kung ramdam nyo din naman ang pagsuporta ng lahat. Wow, talaga naman. Saan galing yun? Nako, ito, meron akong katanungan. Ikaw ba isang tea lover? Eh well, diba? Kung hilig mo lang din naman mag-tea, aba, meron tayong MX3 tea with pandana. Alam mo ba na ang MX3 tea ay gawa sa dahon ng mangustina hinaluan ng pandana para mas refreshing sa ating panlasa. Ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water. Pwede mo siyang ma-enjoy either hot or cold. Maaari rin dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins, diba? Kaya nga naman kung meron ka pang katanungan, pwede mo bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ganon. Diba? Dapat lagi tayong tumingin sa mga labels, diba? Para hindi rin tayo nami-mislead, diba? Pero eto na nga, tungo na tayo sa ating unang chika na inaantabayanan ni Stel Flores. Of course, syempre ni Mario Palmera at oh my gosh, meron ako nakalimutan ng isang tao. Bakit ganon? Nagkaka-memory gap ka na, bakla. Diba? Mamaya maalala ko rin yan. Babatiin kita dahil may second gap pa tayo pag naalala ko. Eto na nga, marami ang bumilib ngayon kay Erwan Heussaff dahil nga sa lumabas na interview niya with Matteo Gudicelli nga. Si Erwan Heussaff ang kumakatawan sa mga kalalakihan na full support sa kanilang mga asawa, lalo pat parehas silang nasa entertainment world, diba? Hindi na malingid sa kalaman ng lahat ang asawa ni Erwan Heussaff ay si Miss Ann Curtis, diba? Kasi nga natanong siya ni Matteo Gudicelli ng isang controversial na tanong. Kung ano nga bang masasabi niya sa mga ginagawa at syempre sa mga projects ni Ann na may leading man, may mga bed scene at walang kagatol-gatol na sinagot ito ni Erwan Heussaff na it's fine with me. O, diba? No, nakakaloka. Taliwas naman ito sa mga video na kumakalat ngayon dahil sa same host at same scenario na tinanong, I don't know kung few months ago o taon na po ito ang tinagal na nag-circulate ngayon over social media ang interview na ginawa ni Matteo Gudicelli kay Ryan Agoncillo nang tinanong din niya ang same question na payag ba siya na magkaroon ng leading man si Juday, na sumagot ito na subukan mo. Subukan niya. Ganon, diba? Marami nga bumilib kay Erwan Heussaff dahil nga sa
alam mo yun, pinakita niyang pagsuporta dahil ika nga ni Erwan, 'di ba? Nakilala niya si Ann bilang artista at ginagawa na niya ang mga bagay na ito bago pa man din silang ikasal at bago magkaroon ng anak. So kung bakit, 'di ba? Wala naman siguro dahilan para pigilan niya ang kanyang asawa first na nagawin yung kanyang passion bilang artista, 'di ba? Alam naman ni Erwan Heussaff yung kumbaga trabaho ni Ann Curtis, kaya nga naman siguro para sa kanya wala siyang problema doon. Pero 'di ba, ang nakakatawa lang dito is nung inamin nga niya na para bang sinabihan niya ang kanyang staff nung sinuportahan niya yung pelikula ni Ann Curtis at Jericho Rosales, ang pinanood nila ng premiere night. Nung during the time na may bed scene, sinabi niya walang titingin sa akin or else I'll fire you. Pero hindi daw nakapagpigil yung isa niyang chef. Pero hindi naman niya talaga tuluyan itong sinisante, hindi ba? Para naman din sa kanya, 'di ba? Is wala namang masama sa ginagawa naman din ni Ann. As long as alam naman niya yung kanya limitation bilang artista, natural lang naman, 'di ba? Kasi acting 'yan eh. Kumbaga, it's a project, it's a film, 'di ba? Na nire-require kung talagang kailangan ng storya na may love scene, 'di ba? Hindi naman yung talagang malaswa talaga na kumakalat ngayon all over social media, hindi ba? Parang ganito rin yung naging reaction ni RK Bagatsing nung minsan natin silang ma-interview dito with Gerald Anderson, hindi ba? Parang last year yata ito na nung tinanong natin si RK Bagatsing kung ano masasabi niya doon kasi 'di ba nagkaroon ng project yung kanyang jowawers na si Jane Oinesa with sino nga ito si Santino, sino nga ito si Zyjan. Si Sijan Haranilia, 'di ba? Nagkaroon sila ng project na talagang grabe ang laplapan naman. Laplapan! Nasabi nga ni RK Bagatsing na itanong natin sa kanya noon, na kung pinag-uusapan ba nila ni Jane na kapag sila na lang talaga, yung mga quiet moments nila. Sinabi naman ni RK na yun din, ganun din yung reaction niya. Na kagaya na sinabi ni Erwan, trabaho niya yun bilang artista. Nakilala ko siya bilang artista. So kung ano man ang gawin niya, hindi na namin din pag-uusapan yun. Hindi dahil sa para magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Kung hindi yung mga bagay-bagay. Kasi katulad din si RK Bagatsing, di ba? Very hot. Hi, RK. Bakit may paglulumandi? Diba? Grabe din naman yung mga ginagawang projects ni RK, diba? Pero, baliwala yun sa kanila. Pero sabi nga ng ilan, kanya-kanya naman din sigurong pananaw yan. Kung sakali man yung naglilipa na ngayong videos at interview ni Ryan Agoncillo with Mateo before na hindi siya payag na magkaroon na leading man si Juday, choice nila yon. Kasi kumbaga kanya-kanya naman sigurong pananaw yan bilang asawa kung papayagan ba. Kasi syempre, ang mga anak nila naglalakihan na at very, alam mo yun, madali na ang accessible through social media na baka mapanood. Kaya siguro umiiwas na lang. Wala naman din masama siguro sa naging reaction ni Ryan Agoncillo kasi pinoprotektahan lang naman niya siguro yung kanyang family at yung mga anak niya. Lalo pat ngayon, 'di ba, sa mga kabataan. Grabe ang bullying, 'di ba? Lalo pat sa eskwelahan ng bonggang-bongga. Pero since kay Erwan naman, iba rin ang pananaw niya na full support naman din siya dahil yun nga, gaya nga ng sinabi ni Erwan, nakilala niya si Ann bilang artista and wala namang masama siguro sa lahat ng mga kung ano man ang ginagawa ni Ann Curtis bilang actress, 'di ba? Kumbaga at the end of the day, trabaho lang din yun. Trabaho lang, walang personalan. Ganon, 'di ba? Kaya nakaka-elibs no, na may mga lalaking ganon. Hindi ko naman sinasabing hindi nakakabilib si Ryan Agoncillo, 'di ba? Pero ulitin ko, kanya-kanya kasing pananaw yan at kanya-kanya kung paano nila proprotektahan ang asawa at mga anak nila. In short, wag tayong mangialam. Kung trip nila yun eh. Kung trip ni Erwan na payagan niya ang kanyang asawa na gumawa ng mga projects na may mga love scene, then so be it, diba? Hindi naman malaswa Napanood ko yung pelikula na yun, na it was done tastefully actually, diba? It was handled carefully.
And kumbaga parang it represents tastefully sa mata ng audience naman, di ba? Well, anyways, ako mga panggayang po muna ang ating unang chika on our first gap sa ating pagbabalik ka. Isang umatigabong chikahan na naman ang daladala na nag-iisang bakla. Oo. Ako po si Kapitana Sisa at ito pa rin ang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.